Nako, naglatag ng patibong si Senator Dante Marcoleta dito kay Pinky at kay Juan Bull, no? At kay Tano, syempre, pinainan naman tong si Lacson. Bakit? Diba, ang dapat ilalagay sa Blue Ribbon, si Senator Dante Marcoleta. Inaasahan ni Pinky na siya, kasi di ba sabi niya, si Senator Marcoleta nang gagalaiti kasi inagaw sa kanya ang BRC. Di ba? Kasi sabi niya nila, iimbestigahan daw ni Marcoleta, pilim-pili lang, hindi daw naiimbestigahan ng mga Duterte. Ang sagot ko nga dyan, kung bakit nung nakaupo na siya, bakit wala siya naiimbestigahan kahit ni isa? Ni Duterte yan, hindi niya naiimbestigahan. Di ba? Kung may si Pulong, na sinasabi nila may 51 billion insertion, ba't niya imbestigahan? Di ba? O ngayon, nawala ka na ngayon, no? Napainan ka ngayon, no? Ng patibong nila Senator Marcoleta, di ba? Naalala nyo, laging, yan kasi, hindi yan, may koordinasyon niya, tandaan nyo. Pag majority ka, hindi kayo pipili lang si Cayetano na, sige, eto gusto kong Blue Ribbon. Cayetano, Apia, ikaw gusto kong Blue Ribbon, ba? Hindi, kabastusan kay Senator Dante Marcoleta yon. Bastos yon, tulad nila Pinky. Hindi si Cayetano, makajos siya, no? Ano yan, maki-Bible verse yan. Based on Bible yan, no? Hindi yan bastos tulad nila Pinky, na kung saan tatanggalin ka sa BRC, yeah? Dito, itinalaga si Pia Cayetano, may pagpapaalam yan kay Senator Dante Marcoleta. Kasi alam naman natin, ang gusto ng makakuha ng Blue Ribbon ng mga sambayan ng Pilipino ay si Marcoleta. Pero ibinigay kay Pia Cayetano. Kasi nga, pain yan, patibong yan, kala Pinky. Dahil alam ni, eto to sa totoo lang wala namang ibang matalino dyan eh. Tuso pala, tuso, hindi matalino. Tuso. Parang ahas. Kasi ang ahas tuso eh. Sa lahat ng hayop, ang ahas ang tuso eh. Oo, gumagapang niya tapos papakainin mo, tutuklawin ka pagdating ng panahon. Yan ang tuso, no? Ngayon, sa mga yan, isipin mo, sa mga yan, hawak sa leeg na yan, iba dyan eh. Oo, hawak na sa leeg dyan. Pero yung Pinky sa kasi one ball, yan ay gumagawa ng mga plano. Halos, akin tsorya ko lang yan ngayon, yung mga pinklawa, hindi naman yan, wala naman yan mga pinklawan. Gagalaw lang yan pagpabor sa kanila, pag ikapopogi nila, yan kagaya pupunta sa Pag-ibig Island, yung isa papapansin, si Virus gusto maging presidente, yan lang takbuhin yan, utak ng mga yan. Pero kung tutuusin, sumasabay na sila sa Agos. Pero ang pinakautak diyan dalawa, One Bull sa si Pinky. Yun ang pinainan kasi yan ang pinaka magiging hadlang. Tama, 'di ba? Ginawa yung dalawa laging partner yan, 'di ba? Hindi mapatawag lahat ng mga pinangalanan, lahat ng department DPWH at mga kasangkot na pangalan na opisyales, hindi niya pinapatawag, no? O ngayon, si Pia Cayetano na ang BRC, pain sa kanila, no? Bakit? Kasi hindi nila human rights kasi po, ang trabaho ng human rights din, ganun din ng human rights ganito ito. Hustisya sa batas, karapatang pantao, investigasyon sa mga kaso sa paglabag sa karapata, di ba? Mga reforma sa korte, kahulungan ng law enforcement, pagdinig sa mga reklamo laban sa gobyerno opisyal, no? Ganun din 'yan, magka-combine yan si Pia pati si Kaso ang masama nito, pag-iinitan na ngayon si Pia Cayetano. Bakit? Dito mo papapansin talaga may tinatago silang kakaiba. Di ba? Kaya nga pain lang ito kay Pinky, pati kay Juan Bull eh. Di ba? Kasi papag-iinitan si Pia Cayetano, doon mo talaga lalabas talaga na may tinatago sila. Ngayon pa lang, hindi lang napakita. Ngayon pa lang pinag-iinitan na nila. Ito pa, gumagalaw lahat ng trolls. Tandaan nyo dati si Pia Cayetano walang record na masama sa kanila. Walang masamang tinapay sa Pinklawan at sa iba pa. Kay Peter Cayetano meron. Pero si Pia Cayetano wala. Pero sinisiraan nila si Pia Cayetano ngayon. Binabasag nila, pinipressure nila. Oo, hindi lang yan. Pati, ewan ko ba, sabi yan na iba yung pagputukan sa Senado, baka gusto nila magruguro yung mga yun di ba? Kasi nararamdaman nila di ba? O ngayon, bakit si Pia Cayetano? Mga trolls, gumagalaw na kayo, tignan nyo. Papansin mo lahat na nag-comment, walang mga friend. Konti lang, isa friend, dalawa friend. Bakit? Pinipressure na si Pia Cayetano. Bakit? Kasi alam mo, kahit ordinaryong tao lang na supporter ni BBM na vlogger, alam nila na merong kinalaman tong administrasyong ito na maanumalya, ayaw nila malaman. Nagtataka nga ako pinasimulan ni Marcos na investigasyong ito at sabi daw si Marcos nagsimula ng investigasyong ito, lahat na nag-iimbestiga, ba't ayaw nyo? Di ba? Ba't ayaw nyo? Ano meron? Di ba? Dapat,
Kung may mga ebidensya, doon tayo pupunta. At kung papunta yung ebidensya doon, puntahan natin. Huwag kayo magagalit. Di ba? Eh ngayon, kay Pia Cayetano, abogado to, ha? Eh, alam niyo naman, abogado rin si Senator Marcoleta. Di ba? Hindi yung gagalaw ng mga yan. Tanda mo pa, ang abogado, hindi lang pag ipagtanggol lang isang tao. Kasi akala kasi ng karamihan abogado, ipagtatanggol ko niyan, ipagtatanggol. Hindi. Yan ay may strategy din yan. May mga patibong din yung abogado na yan. May mga sikreto sila na hindi agad sinasabi. May mga pain sila, no? At yung pain na yon kinakagat na namang dalawang one bull at tipinky. 'Di ba? Kinakagat na nila, 'di ba? Hintayin niyo lang na kay Senator Marcoleta, yung dalawa si Pia Cayetano, combination yung dalawa na yan. Kung paano mapatawag lang isa diyan tapos na ipapatawag sunod-sunod yan. Maliban siyempre kay Bongit, kasi niya presidente. Hindi pwede ipatawag yun, no? Kumbaga, dito, mapapatawag na si Martin at ang lahat ng kasangkot niya sa hindi nila po pwedeng questionin si Pia, hindi naman si Senator Marcoleta nagpatawag. Pero may koordinasyon kay Marcoleta yan, di ba? Ano na yan? Kumbaga, read between the line na lang, no? Hindi na kailangan sabihin na, bakit si Pia, alam mo, bakit si Pia nag blue ribbon? Hindi. Mas maganda si Pia, no, kaysa kay Senator Marcoleta ngayon, no? Strategy ni Senator Marcoleta. Paing yan, no? Kasi isusuputin na silang lahat, no? Sabay-sabay silang susuputin. Matapos lang tong impeachment trial na to, sabay-sabay silang susuputin ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi tandayo sa gigil ni Senator Rodante Marcoleta nakaraan sa pamumuno ni Pinky. Sa gigil niya na hindi nag-iimbestiga. Sa tingin mo, pababayaan niya si Pia na hindi mag-imbestiga? Sa tingin mo, itong utak na to, hindi utak ni Senator Marcoleta ang gagana? Hindi utak. Ayaw niya lang, hindi kumbaga, tatlo sila ni Cayetano, strategy nila to, kumbaga ang uutakan dito, yung mga mastermind. Tandaan ko sila, tandaan nyo, ang isda mahirap hulihin. Mahirap hulihin ng isda, kailangan may pain. Di ba? Eto muna. Painggan mo natin to, talagang patibong talaga si Senator. Alam mo, pag ito si Senator Marcoleta, tandaan nyo, lagi niya nagpapain yan. Yeah? Pwedeng, ayaw ka sabihin mamaya, ito. Yung pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano, at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. May mga nagtatanong kung posible yun yung pagtakas ni Bato sa makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa. Dito kasi gusto ni Senator Rodante Marcoleta makalahok si Bato sa pagboto sa impeachment na to. Alam naman ni Senator Rodante Marcoleta, hindi papayag itong mga kulukoy na to Maski sa HOR, hindi papayag itong mga to Oo. Sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede anya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through... Wala naman pinagkaiba di ba? Wala naman, alam ba, si Batok, alam natin wanted, sige, wanted na sa kanila. No, alam naman natin issue sa ICC niya. Walang kwenta. Ayaw mo ICC niya. Ginagamit lang nila yan. Ginagamit lang nila. Sige, pagbigay natin sila. Nakatago na naman si Bato diba? Pero ito, gusto ni Senator Marcoleta na kumbaga pwede siya manumpa sa video, ayaw pa rin nila. No, walang pinagkaiba naman yung video, ang katwiran nila mababaw, ang gusto nila, kailangan appearance, di ba to? Kailangan ganito, di ba? Gusto talaga nila ma-impeach si Sara. Ayaw nila kahit video man lang si Bato, ayaw nila. Video conferencing. Sa ngayon kasi, ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o mag-sesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa
makalahok sa mga aktibidad ng Senado. This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Wala na respeto tong mga to. Tamo nakaupong senador yan Ginaganyan nila na wala na silang respeto na tinanggal na lang karapatan si Senator si Bato. Kaya nga itong karapatan na to, hindi lang pantao, kaya nga si Senator Marcoleta nilagay diyan sa human rights na yan. Itinanggal kay Kiko Matching. Kasi walang ibang makapaghahawak niyan sa ngayon. Kung pwede niya lang human rights saka blue ribbon pagsabay ni Senator Marcoleta, pwede niya hawakan Kaso hindi niya mapupwede ata yun no? Kaya kay Pia Cayetano niya inilagay at pati itong dalawang ito na si Juan Bull at Pinky, walang magagawa to. Human rights na ngayon ito si Senator Dante Marcoleta. Anytime, pwede niya ipatawag si Martin. Hindi na kayo makakapalag. At itong nangyayari ngayon na video, hindi po papayag sila na ewan ko lang. Sana ipatupad ni Senator Marcoleta na ipatawag si Bato sa pamamagitan ng video lang. No? Kasi senador pa rin ng Pilipinas to karapatan pa rin ng pantao to. Hindi alam ni Kiko Matching yon. Hindi alam ni Kiko Matching yan, yung karapatang pantao na yan. Kung alam niya yan, dapat isa siya sa mga pumayag na wag dalhin si Bato na ipahuli o sumuko sa ICC. Hindi, isa siya. Isa siya sa mga tao na nagsasabi na si Bato sumuko ka na sa ICC. Biruin mo senador, nakaupo ka, at banyagang warrant yung dala. Ikaw dati kang human rights chairman, dititigan ka lang, sabagay, nagmamasid lang kayo, sabi nyo. O kaya ngayon, si Senator Dante Marcoleta na, ang uupo ngayon na bilang human rights chairman. Malaking bagay to, power din to, combination ng blue ribbon. Dahil lahat ng mga pantao dito ang karapatan, ipapatawag ni Senator Dante Marcoleta. Yeah. Ano interparliamentary courtesy, Pinky? Ano pa sabi mo interparliamentary courtesy? O yan, no? Sen Marcoleta, pinalitan si Kiko bilang justice ng human rights chairman. Iyak. Iyak ka ngayon, Kiko Matching. Tanggalan ka ng komite. Kasi ito yung pinagmamayabang ng mga pinklawan human rights chairman to Ito yung pinagmamalaki nila Okay, nagagalaiti sila sa galit lahat. Di ba? Dito pa tayo, bago tayo tumako dyan, dito mo tayo. Aasarin ko lang kayo ng konti. Percy Sendenya, nanawagan ng nationwide manhunt operation laban kay Senator Bato de la Rosa. Sino ka? Sino ka? 'Di ba? Talagang halatang yung galit niya, hindi naman talaga galit yan kay Bato. Hindi siya galit, walang ginawang personal sa kanya si Bato na para magalit siya. Yung galit nito, nakikigaya lang sa galit ng iba. Para oy, galit ka dyan, galit din ako dyan, magsama tayo, partner tayo, pwede na. Di ba? Yan, kaya nakikisama sa mga taong galit din kay Bato. Yan lang pakisama niyan. Pero hindi ako niniwalang galit niya sa puso niya. Sabihin niya, galit ako kay Bato kasi inapi yung mga tao, ginurgur yung tao. Ginurgur yung tao, pero itong baha sa flood control, mas maraming ginurgur. Namatay sa gutom, namatay sa leptospirosis. Di ba? Namatay sa sakit hanggang ngayon, perwisyo, yung kabuhayan nila naubos na dahil sa baha, dahil sa kagagawa ng mga kapwa mo dyan sa Crocs, no? Dyan sa Croc, sabi niya nga ni Kiko Barsaga, Crocodile Farm, di ba? Inubos na mga kasamahan mo, ni isang beses, di ka namin narinig magsalita. Di ba? Sa anong paraan sila ginurgur? Yan, sa pangungurakot, di ba? Okay, dumako na tayo dito kay Marcoleta. public. But this is an act ridiculing this institution. Totoo kasi alam mo bakit? Kailangan talaga, kahit papadalo si Senator Bato de la Rosa, senador pa rin doon nakaupo sa Pilipinas. Kapuboto nga lang nito kapapanalo lang Winalang galang nila. Ibig nyo palang sabihin, porkit yung tao nagtatago sa ICC, ng mga sabi ni Robin sa mga kidnapper. Hindi sa warrant, sa kidnapper. Ibig nyo palang sabihin, si Senator Robin nagtatago sa ICC. Alam naman natin kung bakit. Sige, pero sabi natin wanted. Wala na ba siyang karapatan na bumoto sa impeachment? Mayroon bang batas? Ayon kay Senator Marcoleta, mayroon ba sa institution natin na kapag
wanted ka, na bilang senador ka, hindi ka na pwedeng bumoto sa impeachment trial o sa ani kay Sara Duterte, in video streaming man lang. Hindi na. Di ba? Ako tingin ko pwede justify na 'yun eh. Di ba? Ng isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ng rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Jervil Luistro na uupuring impeachment prosecutor. My personal opinion is, Tandaan nyo, may personal opinion. Ganyan talaga pag ito alam mo abogado to eh, no? Pero may personal opinion niya. the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado. Yan na naman manumpa ng personal talaga, no? Talaga, iyan ang isa sa mga dahilan kung ba't ginigipit nila ang isang tao. Para hindi makapanumpa. Grabe yan mga yan. Niloloko nila sarili nila. Niloloko nila taong bayan. Oh, di ba si Saldico nakaraan? Ayaw niya kasi hindi nakapag-oath. Hindi po pwede yun. Gusto ni Senator Marcoleta apostil na lang. Through embassy, sa France, nasa France si Saldi. To apostil, manunumpa dun sa embassy dun sa France, to apostil, pwedeng payagan dito para tumistigo si Saldi through video. Ayaw nila. Gusto nila sa personal manumpa. Samantala si Gutesa nanumpa ng personal at yung affidavit lang naman na pinagsabi nila peki kuno, ayaw nilang ayaw nilang tanggapin. Biruin mo yan, wala ka pupuntahan. Nanumpa na si Gutesa, ayaw nilang tanggapin. Etong si Saldi ayaw panumpain. O ano ibig sabihin? May iniiwasan kayo. 'Di ba? Kasi ba to, bakit ayaw niyo panumpain diyan? 'Di ba? Kasi wala uling alas ano yan eh, kumbaga si Bato, diyan kayo umaasa na mawala to eh. Makakasuhan si Bongo, mawala si Bato, makulong si Jinggoy, para pag magboton ulit ng BRC, ay magboton ulit ng liderato ng Senate, panalo sila. 'Di ba? Ganyan sila kadumi. Ganyan sila kagarapalan. Hindi nila ginagawa yan, tandaan nyo, para sa taong bayan. Okay sana kung magboboton ulit sila ng bagong Senate President, tanggalin si Pia, tanggalin si Cayetano ulit. Ilagay si Juan Bull. Oh, and then anong gagawin? Anong mabigat na dahilan kung bakit magpalit liderato? Anong mabigat na dahilan? Sige nga, emotional, galit lang. Ano mabigat na dahilan ba't magpapalit ng liderato? Sige nga, bigyan mo akong dahilan kung ba't magpapalit ng liderato. May dahilan kasi kaya magpapalit kayo ng liderato. Hindi para umunlad yung leadership nila, kundi may mapagtakpan ulit. Kaso hindi na mangyayari. Lalo umiyak si Pia Cayetano, umiyak si Loren Legarda. Sa tingin mo lilipat pa yan sa majority, di ba? No, kahit may lumipat sa kanila isa, all 12. Di ba? Magboboto hindi naman pwede all 12 pa rin, majority pa rin 'yon. Yeah? Lilitaw dito talaga, takutan na lang. Pressurean, takutan, di ba? Yan ang lilitaw ngayon para makuha nila, para mapagtakpan yung flood control issue. Bago umupo bilang Senator Judge. Dito oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function. Sumusunod sila sa batas ngayon, no? Sumusunod kami sa batas. Kasi gusto namin yung galit namin mapagbigyan sa mga DDS. A constitutional duty. Hindi ikaw yun. Baka sabi mo ikaw yun Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing, para makapag-participate siya, hindi yung... Ang hirap na pag hindi lumaki sa kalsada, no? Hindi ka to di Senator Marcoleta, isang magsasaka. Tapos naging senador, naging congressman, lumaki sa hirap, nagnegosyo, may Diyos sa buhay. Kaya mautak siya, no? Alam niya kung saan siya, flexible siya sa lahat ng bagay, no? Na hindi katulad ng iba na ayaw namin payagan si Bato, gusto namin appearance siya sa Senado para bumoto sa impeachment, di ba? Maging senator judge sa impeachment, kailangan dumalo siya ng personal, wag video. Hindi, galit lang kasi nila yun. Nag-oath, tapos bahala na, tapos magpapakita lang siya sa botohan.
kailangan mag-participate siya because he took an oath. He will be taking an oath as a judge. So, kailangan may active participation. Sumusunod sila sa batas ngayon, no? Pero sa ICC, sa due process, hindi sila sumusunod. Bahala sila, hulihin niya, ICC yan. Kahit walang jurisdiction ng ICC sa atin, kalas na tayo, pinagpipilitan pa rin nila, no? Na ICC tayo, ICC anya. And he should disclose his whereabouts. Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may question nito sa Korte Suprema. Ano ang pinaka-basic Question ba yun? Nakaupo kasi doon, questionin pa ba yun? na nakakalimutan Eto, pakinggan natin si Panelo sa kanyang banat. ng mga abogado na ini-invoke ang 9851 na pwede ka magsuko ng mamamayan. Hindi po pwedeng basta ka magsusuko ng mamamayan. Kasi pag sinuko mo ang isang mamamayang Pilipino, and for that matter, any foreign national na residente rito, pag isinuko mo yan, ibig sabihin, tinanggalan mo siya ng kalayaan. Kaya, karapatan pantao, kaya nga, ginilagay dyan alam nyo na kung bakit nilagay dyan si Marcoleta sa human rights. Yan nakikita ko diba? Haharangin niya yan, yung mga ano dyan, yung mga nagmamarunong dyan. You surrender that person and you deprive his liberty. Anong sabi ng konstitusyon na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law? Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Samantala, sinabi ng palasyo na wala silang nakikitang senyales na nawalan ng tiwala si Pangulong Marcos Jr. kay DILG Secretary John Vic Remulla. Yan at iba pang balita. Lagi naman ganyan sila eh. Lagi naman silang ganyan eh. Kahit may kapalpakan sila, ayun, go pa rin sila, walang kapalpakan. Actually, ang totoo niyan, binastos niya ni Claire. Ito, paparinig ko sa inyo Ito yung sinasabi ko sa inyo, binastos ni Auntie Claire ang Diyos. Binastos niya. Ito alam mo sabi ng iba bastosin mo na lahat. Dalawa ang kasalanan ng tao na pwede magawa sa mundo. Yung kasalanan sa espiritu, yung kasalanan sa laman. Yung kasalanan sa laman, mahina yun. Yung tayo nakakagawa araw-araw ng kasalanan, nakakapagbura tayo, nakakalait tayo, nangangalunya, nagsusugal, nagiinom, nag-aanok. Yan kasalanan sa laman yan. Napapatawad yan. Pero yung hamaki mo Espiritu Santo, walang kapatawaran yan. Handaan mo, di ba? Walang kapatawaran yan. Panoorin nyo to kung paano to pati Diyos, Kung kayo nga, hindi ito ito tutuloy ko to. Ito yung para marinig ko sa inyo. Ayaw kasabihin ko kasi pectus ako Ito po, in-interview siya ng host, ang pangalan Lord. Lord ang pangalan. Alam ko, L-O-U-R-D. Hindi naman L-O-R-D. No, Lord ang pangalan. Ngayon, okay naman si Lord mahusay naman yan. No? Pero bumalat ito, pakinggan nyo Pero Lord, ikaw yung sikat na ngayon Lagi ka nababanggit ni Senator Alan Cayetano. Ay, baka po basta hindi ko po kukunin si Senator Alan, mahalaga po yun. Hindi kasi laging Lord. Opo, Lord, God, at Lagi ka nababanggit. Oo, galing. Mahirap po mag-quote ng scripture and may straight face talaga siyang ito, tingnan nyo Tingnan nyo ginabi niya, ikaw lagi nababanggit na Lord. Sa tingin mo, ma'am, inaanggulo mo yung ka-host mo kasi pangalan Lord. Wala yun Okay, alam namin, gets namin yun, itutukoy mo. Pero yung sasabi mo lagi binabanggit ni Cayetano Lord, sino Lord yun? Ma'am, Lord din natin lahat yun, ma'am. Di ba? Paghahamak yun sa Espiritu Santo, ewan ko. Ikaw, ano mo yan? kung sa mga DDS, kaya kang patawarin. Pero tandaan mo, salagay sa Biblia, ang paghamak sa Espiritu Santo, walang kapatawaran. Paghamak sa Panginoon Diyos yun. Yung hahamakin mo yung tao, hindi si Cayetano, hinamak mo. Yung Diyos na tinatawag ni Cayetano. Na ikaw lagi nababanggit na Lord. Pati yung minimension mo, parang yung binabanggit ni Cayetano, Lord, ma'am, lahat tayo may karapatan. At gaano namang kasalanan ginagawa ni Cayetano, siya pinakamasamang tao sa buong mundo.
Ma'am, pag tumawag siyan sa Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon Diyos, sabi ng Biblia, kahit gaano kasalanan mo, papapuputiin niya ng parang niebe ang ano mo, puso mo. Tandaan mo, ibig sabihin, patatawarin ka niya. Pero, maliban na hamakin mo ang Espiritu Santo, walang kapatawaran. Di ba? Iba po yun eh. Di ba? Lord, sino Lord? Yung Lord ni Cayetano? Bakit? Iba ba yung Lord ni Cayetano sa Lord natin? Anong katunayan Lord natin, Lord ni Cayetano? Nagbabasa ng Biblia eh. Nagkukot ng Biblia. Sino ba nag-akda ng Biblia? Tao? Pinasulat sa tao, pero sa ng Diyos yan. Di ba? Doon siya kumukuha ng Lord eh. Nung hamakin mo, pati yung Diyos ni Cayetano, Diyos natin, hamakin mo. Ay, iba na. Iba na yan. Pambalita sa report ni Creselyn Cataro. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM si Kim Office Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Lunes, Mayo 18. Pinalitan ni De Leon si acting budget secretary. Mamaya tayo, dito advance na natin, dito tayo kay Mr. Panelo. Ito, Attorney Sal, maraming issue. Pero unahin ko po sana itanong yung kaugnay sa pagtatalaga ng bagong DBM Secretary. Ano pong komento ninyo sa isyong yan? Wala, hindi naman mahalaga yan. Kahit sino ang DBM, wala yan. Laging presidente pa rin. Yan, sumusunod lang yan sa kumpas ng presidente. Yung part po, Attorney Sal, na yung issue na nawalan daw ng tiwala si BBM kay DLG Secretary John Vic Remulla, posible daw na palitan kung papalitan siya ni either dating Senator Trillanes or babalik si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Ano po? Nako, mukha nawalan yata ng tiwala si BBM. Tama ba? Nawalan ng tiwala si BBM kay John Vic. Yeah. Diyan magsisimula yan. Kung sakaling totoo mang siyasabi na itong mamang ito, na itong reporter na to, na nawalan ng tiwala daw si Buangit kay John Vic, at bakit si John Vic sa darating na araw, at nakita natin magkasama nakaraan si Benhur Abalos, di ba? Ito nakaraan na, namigay yata ng kung anong bigas yata yun. Kasama si Benhur Abalos. Ngayon, kung sakaling si bakit ito si John Vic, alam na, kakanta yan si John Vic. Hindi man kakanta, magiging kontesintonado lang yan. Komento doon sa... Mr. John Vic, sumama ka na. Para matapos itong sa Pilipinas ito, maawa ka, lumuluha ang sambayan ng Pilipino ngayon. Hindi literal na lumuluha ang Pilipino. Yung Pilipinas ang lumuluha. Hirap na po. Oo. Kabalbalan din yun. Alam nyo, yan si John Vic. Yan ang isa sa mga saving graces ng Administrasyon Marcos. Makikita mo matino yung payag niya. Sabi niya, as far as he's concerned, hindi niya ipapatupad ang warrant of arrest. Kasi unang-una, wala naman akong hawak na warrant of arrest, sabi niya. Binigyan nila sa NBI, siguro. Kasi ang posisyon niya, tatanggapin ko lang, papatupad ko lang yan kung galing yan sa hukuman ng Pilipinas. O yun, tama yun. Kasi talagang, yung pinagpipilitan kasi, alam po ninyo, ini-invoke palagi nila yung Republic Act 9851. Kahit na yung mga dating justices, yun ang sinasabi. 9851, yan ang applicable dyan. Kasi under Republic Act 9851, ang Estado daw ay maaaring magsuko ng isang mamamayang Pilipino na iniimbestigahan ng International Criminal Court o anumang foreign tribunal. Either isuko yan o kung bansang humihingi sa isang Pilipino o sa isang krimen na naganap sa kanila, ang dadaanin mo sa extradition. Yung ICC na yan, pinagpipilitan nila nasa batas ng Pilipinas yan. Porkit daw hindi binigyan ng TRO si Bato de la Rosa, restraining order yata, naniniwala na ang Korte Suprema sa kanya. Ewan ko ba, no? Talagang nakapokus sa isang batas. Hindi ba batas sa atin din na ang Pilipino may karapatan na i-due process dito sa bansa natin?
Di ba? Di ba nasa constitution din yata tong ginagawa nila na bago dalhin mo na sa ICC, bago litisin, dadaan mo ng proseso sa Pilipinas. Ginawa ba nyo kay Bato yan? Hindi. Ang ginawa nila, rekta sa ICC. Bahala na, magsumiti ka sa ICC ng mga ebidensya, ICC na bahala sa'yo magbigay ng warrant. Pag lumabas ang warrant, makikipagtulungan ng Pilipinas. Nasa ng due process dito muna. Dapat, kinasuhan nyo muna si Bato rito at pag na-absolve si Bato rito at walang ebidensya, doon nyo gawin yung ICC. Yun po ang ibig sabihin dapat nila Senator Marcoleta. Diba? Last resort, sabi niya, itong ICC. Nagawa namin sa Pilipinas lahat. Kinasuhan namin si Bato pero wala ayaw makasuhan. Pero talagang nangyari yung krimen. Dapat, ito, ipasa natin sa ICC. Hindi, ICC, direkta nila sa ICC. Binaypass tong justice, natin, justice system natin. Di ba? Asa ng due process diyan? Ngayon, ang tinutukoy nila yung surrender. Hindi mo maaari yun, gaya ng pinaliwanag ko na. Yung provision na yung may kulatilya. Ang unang kulatilya doon, in the interest of justice. Kapakanan ng katarungan. Kaya di ba sabi ko sa inyo, is it in the interest of justice that you surrender a Filipino charged of committing a crime against a fellow Filipino committed in the Philippines to a foreign court composed of foreign judges? Yun lang logic kagad yun. Siyempre hindi. Tanigin mo yung pati yung mga justice na mga dating justices. Ikaw ba, papayag ka na isuko ka? Na kung ikaw ang nakadimanda, isusuko ka na lang ng Estado? Di mo? Biruin mo. Ang nagsuko sa'yo, hindi si John Vic. Ang nagsuko sa'yo, hindi mga pulis. Ang nagsuko sa'yo, hindi naman sila Trillanes. Ang nagsuko sa'yo, hindi naman si BBM. Ang nagsuko sa'yo, hindi naman lahat ng opisyal ng Pilipinas. Ang nagsuko sa'yo, buong Pilipinas. Tandaan mo yan. Di ba? Isang Pilipino, isinuko mo sa banyaga. Yung Estado ang nagsuko sa'yo. Kaya nga, soberanya ang pinag-uusapan dito. Hindi kung sino. Kaya kung sino man lang individual na nasa politiko magsabi, isuko si Bato. Uy, hindi si Bato ang sinusuko mo. Sambayan ng Pilipino ang sinusuko mo. Is that in the interest of justice, in the concept of justice in our country? Pangalawa, may kulatilya pa sa ilalim. Sabi niya, in accordance with extradition laws and other laws. Madaling sabi, patadaanin mo pa rin sa batas na umiiral kaugnay sa pagsuko ng individual. At ang pangatlo na pinakamahalaga sa lahat, kahit nawala na yung mga interest of justice, kahit nawala na in accordance, ito po ang pinaka-basic na nakakalimutan ng mga abogado na ini-invoke ang 9851 na pwede ka magsuko ng mamamayan. Hindi po pwedeng basta ka magsusuko ng mamamayan. Kasi pag sinuko mo ang isang mamamayang Pilipino, and for that matter, any foreign national na residente rito, pag isinuko mo yan, ibig sabihin, tinanggalan mo siya ng kalayaan. You surrender that person and you deprive his liberty. Tama. Anong sabi ng konstitusyon na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law? Para tayo bumabalik sa 1980s, 70s, na kung saan alipin tayo, isinusuko lang tayo sa iba't ibang lahi. Di ba? Para tayo bumabalik sa ganyan. Totoo lang. Para tayo bumabalik sa ganyan. Hindi mo maaaring tanggalan ng buhay. Hindi mo maaaring tanggalan ng kalayaan. You cannot restrain his liberty. Parang katumbas yan eh. Sige, tanggalan kita ng buhay parang ganon. You cannot deprive him of liberty without due process of law. Tama. Yun ang dito mo muna kasuhan si Bato. Kasuhan mo muna rito, mag-imbis lahat ng testigo ni Bato, di ba? Diyan mga judicial, sabi niyo extrajudicial. Kasuhan nyo si Bato ito, dito nyo ikulong si Bato. Dito nyo muna. At kung hindi makaya sa Pilipinas dito, saka nyo dalhin sa ICC.
'Di ba? Yun yung panahon na yon. Oh, kaso hindi tayo kabilang sa ICC. Kaya malabo na eh. Oh, totoo lang. 'Di ba? Kaya nga tama sinabi ni Mike Defensora tayo eh, sabi nun. Nabasa ikaw makapagturo ka na lang diyan na sinong palengkero dalhin sa ICC, payag ka na. Parang ganoon eh. Si Bato nga, si Duterte dadalhin sa ICC. What if pa kaya ordinaryong Pilipino? 'Di ba? Makagawa ng isang paglabag, pwedeng sabihin dali sa ICC. Ang mahalaga dun eh. Hindi mo basta isusuko nang hindi dumara sa isang proseso. Tama. At sinabi mo sa kanya, nakademanda ka. Anong masasabi mo dyan? Hindi, nakademanda ka, kakasuhan ka sa Pilipinas, hindi, sa ICC ka na, rekta ka sa ICC. Hindi mo na ginawang proseso sa Pilipinas muna. Ha? ICC ka kagad? Gusto kang kunin. Gusto ka naming isuko. Bigay mo kami ng mga pahayag mo na maaaring magbagong isip namin. Yun ang due process na tinatawag. Kaya hindi po pwede sabihin na surrender kasi under Republic Act 9851 nakalagay naman doon pwedeng isuko. Pwedeng isuko kung padadaanin mo muna sa proseso na tinutukoy ang Bill of Rights. Ang hirap sa inyo kasi yung mga abogado. Hindi. Gusto nila shortcut na para si Bato madala na doon. Hindi dahil panagutin. Gusto namin agad papanagot yung mga biktima ng EJK. Hindi! Hindi yon. Kung gusto nyo agad papanagot ng biktima ng EJK, dapat doon pa lang, dito pa lang, kinasuhan nyo na si Bato sa Pilipinas. Hindi. Gusto nyo mawalay si Bato, papunta sa ibang sa dahig, na hindi makapag-video conference man lang, makabidyo, at wala, hindi makaboto sa Senado, maalis sa Senado, umalis na, wala na mapalitan na, bumina ang majority, lahat yun. Diba? Yun ang gusto nyo. Wala nang babaw sa eleksyon, wala nang para mahina na, di ba? Desperado na yan eh. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Maraming kay Atty. Panelo. At dito, sasabi natin, si Senator Dante Marcoleta, huwag kayong mag-alala, ng dami kasi nagtatanong bakit daw hindi ginawang Blue Ribbon si Marcoleta. Huwag muna kayo, stop muna kayo kasi paing yan ng nila Senator Cayetano at ni Senator Marcoleta. Paing yan kay Pinky. No? Ako hindi ko muna sasabihin kasi baka mabulyaso. May pain yan. Pero ang mahalaga, pag sinabing pain, patibong, uhulihin yung isda. Malaking isda. Sa paghuhuli ng malaking isda, hindi pwede humarap si Senator Marcoleta. Kasi si Senator Marcoleta identified na manghuhuli ng malaking isda. Di ba? Pag nakita nila si Senator Marcoleta, magtatakbuhan ng mga malaking isda. Hindi mahuhuli. Kaya hindi nilagay sa BRC yan. Diyan lang sa human rights yan muna. Pero hintayin nyo, manghuhuli sila ng malaking isda. At sigurado na yan, pagtapos ng impeachment trial na to, baka maisingit nila yan sa Blue Ribbon Committee, ipatawag lahat, mapapahiya lahat kung sino-sino tumanggap na mali-maleta. At sa human rights, karapatang pantao ni Marcoleta, combination ng Blue Ribbon. No? Ipapatawag yan si Martin, yan mga pinangalanan, mga crooks. Kaya easy lang. Sa mga nagtatanong bakit hindi si Senator Marcoleta, mas maganda hindi si Senator Marcoleta. Yeah? Mas maganda, mas smooth ang galawan, mas mabibitag natin yung mga isdang malalaki. Ngayon, alam nyo na, no? Kaya mautak yan, genius yan si Cayetano at si Marcoleta. Nauutakan lahat sila. Sabi niya, matalino man ang matching, nauutakan din. Okay, maraming salamat. Ang ganito lang po, napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman, isang komentaryong puno ng karunungan, lesson learned to, ika nga, at isang masustansyang pag-uusap, makabuluhan talakayan. Ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.